your hopes and fears. This is more on hopes, guys, no? Binibigyan kayo ng second chance ni universe para baguhin nyo yung takbo ng buhay nyo. Every day, guys, every gising, no? Every day na gumigising kayo, it's a chance, no? Na binibigay sa inyo ni universe to live your life, no? So make sure na always kayo nakafocus sa mga desires nyo, sa mga goals nyo, and wag dun sa mga fears and doubts nyo, wag dun sa mga unwanted na experience, no? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading, guys, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Timeless reading ito, guys. Sa reading na to, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future, mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng sitwasyon nyo, guys. So, shuffle natin yung cards, hanapin natin yung energy ng Capricorn. So, Capricorn, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, mga kapiksi, no? And again, ito ay timeless reading, guys. So, where you are right now, for some of you guys, nandun ka sa stage ng buhay mo na meron kang pinagsisisihan or meron kang mga disappointments and frustrations, mga kapiksi, no? So, probably that's because may mga nangyayari sa buhay mo na kinalulungkot mo, or pwedeng yung nakikita mo sa physical reality mo is hindi favorable sa'yo yung sitwasyon, or in short, maaring negative yung experience mo, mga kapiksi. And yung iba sa inyo ngayon, parang mas nagkakaroon kasi ng imbalance dito, guys. Ibig sabihin, mas natititigan nyo yung mga negative na nangyayari kaysa dun sa mga positive na nangyayari sa buhay nyo. So, kapag ka ganito, usually, and nagtetend kayo to overreact or overthink, mga kapiksi, talagang madadagdagan yung mga, lalo pang madadagdagan yung mga frustrations nyo. So, kailangan nyo itong paglabanan, guys. Yung mga potential and challenges nyo, this is a fire sign energy, guys. Mga pwedeng you may be dealing with another fire sign, pwedeng nadidisappoint ka dito sa tao na to, Aries, Leo, Sagittarius, guys. O kaya naman, for some of you, pwedeng nadidisappoint ka dun sa mga passion mo, dun sa mga gusto mong gawin na hindi mo magawa-gawa. So this is more of like a challenge para sa inyo, mga kapiksi. So what you need to focus on, guys, there will be toxicities, no, sa buhay natin. So these are toxic people, sitwasyon, bagay, no, na for some of you, dito nakafocus yung attention nyo right now, kaya mas lalo talagang dumudoble yung frustrations nyo, mga kapiksi. So ang kailangan nyong gawin is deadmahin, or as much as you can, ilayo nyo yung isip nyo dun sa mga toxic na tao, bagay, sitwasyon, or don't ever be involved, no? Kumbaga, wag mo nang ilagay yung sarili mo dun sa sitwasyon na mai-involve ka pa lalo sa mga toxic na sitwasyon. Nagets nyo ba? Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo, mga kapiksi. Kasi the more na toxic, syempre, the more na mahihirapan kayo, okay? In your recent past, mga kapiksi, there's a lot of doubts and fears. For some of you, parang medyo mahilig, ibig sabihin nito, mahilig kayo magduda, mga kapiksi, mahilig kayong, hindi naman sa mahilig, no, pero parang nasanay kayo na magduda, nasanay kayo na magnega, nasanay kayo na kumbaga, mas lamang sa inyo, mga kapiksi, no? Yung palagi nagdududa, palagi may takot, palagi may yung mga ganong klaseng energy, mga kapiksi, okay? So, which is parang nadala nyo na, no? Nadala nyo na yung habit na ganon. Kasi yung habits nyo, mga kapiksi, diba, it forms your lifestyle. Malaking ambag yan dun sa kung anong sitwasyon yung kinasasangkutan mo sa buhay. So, syempre, kapag ka more na nagdududa ka and marami kang takot, the more na parang palagi mo na lang natitigan talaga yung mga
nega mga kapiksi. And ito naman guys, this is your greatest strength, no? Kasi yung strength mo is naghahanap ka ng mga changes or pagbabago. And kung magkakaroon ka lang talaga guys, kung magkakaroon lang talaga kayo guys ng disiplina na baguhin nyo itong habit na to, yung pagiging nega nyo, pagiging matatakotin nyo, pagiging overthinkers nyo, definitely magbabago din yung sitwasyon nyo sa physical reality. Huwag nyong kakalimutan guys na yung ating physical reality, yung ating 3D, ibig sabihin yung experience nyo sa buhay nyo, it's a projection of your thoughts, it's a projection of your beliefs, no? Kumbaga, napupush out sa experience nyo kung ano yung mga pinaniniwalaan nyo, mga kapiksi, no, ever since na nabuhay kayo. So, it's changeable. Ibig sabihin, nagbabago. Kasi, pwede rin magbago yung paniniwala nyo. Okay? So, kung nakaka-experience kayo ng kanigahan, itanong nyo sa isip nyo, ba't ko ito na-experience? Anong paniniwala ko regarding sa sitwasyon na to? And then, you can change it. Okay? And in the near future guys, may mga opportunities na pwede kayong i-explore sa near future nyo. So, syempre, pagdating sa opportunities, ikaw yung magde-decide guys kung anong opportunity yung sasamantalahin mo. Kasi sa universe, ibibigay lang naman niya sa'yo yung mga potential na opportunity na pwede mong i-explore. But at the end of the day, ikaw pa rin yung magdidesisyon, ikaw pa rin yung kikilos, ikaw pa rin yung mag-iisip, diba? So, wag mong sayangin itong mga opportunities na to and alisin mo na yung mga frustrations, guys. Para hindi ka na lalong manega sa buhay mo. Okay? And yung suggested approach, ito na naman tayo, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, matuto kayong makinig, no, sa ibang tao. Kumbaga, it's okay. Of course, guys, no, sa buhay nyo, kayo lang naman talaga yung magde-decide. Pero may mga tao sa buhay nyo na pwedeng maka-impluwensya sa inyo on a positive note, di ba? Kumbaga, maraming taong pwede mag-advise, mga taong may mga recommendations or suggestions sa inyo. So, you can consider them, no, kung ano yung sinasabi nila. Guys, especially kapag nahihirapan kayo mag-decide or nalilito kayo, no? Kasi baka yung perspective nyo, hindi nyo nakikita yung perspective nila. Syempre, kanya-kanya tayo ng nakikita sa bawat sitwasyon. So, yeah, pwede nyo, kumbaga, i-consider nyo mga kapiksi. It will help you a lot. And what you need to know mga kapiksi, no, you have to see things with your eyes closed. Okay? And kailangan balansehin nyo, ilagay sa tamang balanse ang lahat ng bagay, mga kapiksi. Hindi yung, kasi dito sa spread nyo guys, talaga, mas lamang yung kanigahan nyo. And yung kanigahan nyo, yun yung nagiging balakid sa pag-unlad nyo, pag-asenso nyo sa buhay. So, balansehin natin mga kapiksi. Or, as much as you can, alisin nyo na entirely yung pagiging nega and puro positive na lang guys. Sometimes nakakatulong yung may nega, diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, you cannot appreciate light without darkness and you cannot appreciate darkness without light. So sa buhay natin dapat ilagay lang natin sa tamang balanse mga kapiksi. Okay? Your hopes and fears, this is more on hopes guys, no? Binibigyan kayo ng second chance ni universe para baguhin nyo yung takbo ng buhay nyo. Every day guys, every gising, no? Every day na gumigising kayo, it's a chance, no? Na binibigay sa inyo ni universe to live your life, no? So make sure na always kayo nakafocus sa mga desires nyo, sa mga goals nyo, and wag dun sa mga fears and doubts nyo, wag dun sa mga unwanted na experience, no? Okay? And yung potential future nito, this is a water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaari may tumulong sa inyo na water sign, mga kapiksi. This can be a mentor, a friend, somebody na mapagkakatiwalaan nyo. Pero parang some kind of advisor, no, na magbibigay sa'yo ng gabay, ng tulong, ganyan. Para hindi ka maligaw ng landas or para mamulat yung isip mo, ma-realize mo kung ano talaga yung dapat mong gawin. Especially kung medyo bata-bata ka pa, Capricorn. Okay?
So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And yung mga magagandang energy dito guys, i-mind nyo itong mga pagbabago na to, itong mga more opportunities na to, at saka itong mga second chance na to guys, no? I-mind nyo yan sa comment section. Yan yung mga deserve nyo, Capricorn. So, bunot lang tayo ng isang card pa dito guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course natin guys, ito yung mga courses na available sa atin, sa in-offer natin. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong swerte sa pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong available na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Kung meron kayong specific na desire, mga kapiksi, pwede kayo magpa-coach kung nahihirapan kayo mag-manifest, no? So, lahat ng yan available, send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Okay, so ito yung additional na message para sa inyo. Ito guys, no, round and round. Ibig sabihin nito paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Okay? And nakita na natin yan dito sa struggle nyo mga kapiksi sa una pa lang na for some of you talagang paulit-ulit yung disappointments nyo. Ito yung kapag this is so true, kapag ka nasa reactive state kayo, di ba? Pag sinabing reactive, nagre-react kayo. Okay? So, kapag ka negative yung nangyayari sa buhay nyo or circumstance, yung experience nyo, kapag nagre-react kayo negatively and lalo nyo pang binibigyan ng negative na kahulugan yung nangyayari sa inyo, lalo talagang mauulit at mauulit at mauulit yan. So, magiging cycle lang yan siya guys na paikot-ikot, paikot-ikot. So, yun yung reason kung bakit yung mga tao natatrap sila sa mga kahirapan, natatrap sila sa mga problema, natatrap sila sa problema sa pera, sa negosyo, sa salapi, sa pag-ibig, no? Whatever, kahit anong negative situation. That's because the more na nagre-react kayo, mga kapiksi, sa negative circumstance, and the more na iniisip nyo siya, and the more na binibigyan nyo siya ng negative na assumptions or kahulugan, talagang iikot at iikot lang din yon. So, you have to cut the pattern, mga kapiksi. Ibig sabihin, kailangan yung putulin yung pattern na yon. And kapag may nangyaring negative sa inyo, putulin nyo by not reacting or not overreacting. Instead, i-assess nyo, i-analyze nyo kung bakit nangyari yun, okay? And then, you can change it, you can reverse the situation or reverse the meaning. Mga kapiksi, sa reality nyo guys, ikaw lang yung nagbibigay ng meaning or kahulugan sa mga bagay na nangyayari sa inyo. You can take it negatively or you can also take it positively, mga kapiksi. Depende sa perception nyo. Okay? Para maputol itong pattern ng pagkanega nyo, guys, and hindi na kayo mag-suffer. So, napakaganda ng message sa inyong Capricorn. Kaya sana naintindihan nyo. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo, and for more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.